Yo, what's up mga pangkin? Papalit tayo ng mechanical seal at oil seal ng cruising beam. At kung paano malaman ng mga seal na to kung palitin na, manood kayo ng vlog ni Tropang Graveyard sa Facebook. So ang una natin gagawin, tatanggalin nga natin yung 4 na tornilyo na yan na cover ng radiator. At ito nga mga seal na ito ay napakahalaga sa ating mga motor dahil pwede itong mag-cause in the long run na mas malaking problema. Pagkatanggal ng radiator cover, ayan, yung radiator naman na tornilyo ang tatanggalin natin. So, gamit uli lang tayo ng T-wrench na number 8 dyan. Madali-dali pang tanggalin yan kasi hindi naman maigpit yung mga tornilyuhan na yan. At ang susunod natin dyan, yung pinakang hose clamp yung sa may radiator. Yung hose na pinadaanan ng coolant. Ayan, pagtanggal mo yan, naglagay ka na rin ng pangsalo yung sa mga tatapon na tubig. So pagkatapos yung malaking hose, yun naman 3 hose na nasa likuran ng pinakang radiator. So gamit ka lang ng long nose dyan kasi yung mga lock naman yan, easy press mo lang, then matatanggal mo na yan. May mga coolant pa talaga dyan na tatagas, so lagay mo lang dun sa pinakang pansalo mo. Ayan, tanggal na natin yung pinakang radiator. At dito tatanggalin na natin ang pinakang cover ng water pump. So 4 na tornilyo yon na kailangan natin tanggalin, and yung pinakang fan ng ating radiator, tatanggalin din natin yan. So kailangan nyo lang luwagan dyan yung tambutso, no need na tanggalin totally kasi medyo haharang siya dun sa isang tornilyo. At yan, magot na natin yung pinakang cover. At kailangan nyo lang ng Y-tool dyan para tanggalin yung pinakang impeller. So impeller na yan, so baliktad ang thread nyan. So imbis na paluwag, pahapit yung paluwag nya. Kaya sa mga normal na tornilyo, huwag pong pipilitin at baka ma-loose thread. At yan, madali lang tanggalin yung pinaka mechanical seal. Kasi yung isang part ng mechanical seal yan, nandiyan siya sa impeller. So yan, super easy lang tanggalin. Yan yung minsan yung nagwo-worn out, kaya nagkakaroon ng leak. Okay, so yan, easy lang tanggalin yan, yung pinaka rubber na yan. Ang pinaka challenging part dyan is yung nasa loob na yan, yung pinakang cover na parang lata, kasi kasama yan sa set ng papalitan ng ating mechanical seal. So yan, sukit-sukitin nyo lang yung gilid. Ensure nyo lang huwag madadamage yung pinakang motor, yung pinakang seat nya, yung nilalapatan, kasi baka mabungi. Yan, so tanggal na natin siya. Yan, tingnan yung makalilabasan, pero dinahandahan natin ang pagtanggal at in-ensure natin na yun lang ang madadamage dyan. Yan, so wala tayong pinukpok dyan or tiniktik para matanggal, para ma-ensure na hindi masisira yung pinakang seat. So after nyan, tatanggalin natin yung pinakang oil seal. Yan, so sinabay na rin natin yan kasi mura lang naman yan and napaka simple lang. So isabay na natin, simple lang tanggalin yan. 50 pesos lang yan, and ang price nung pinaka mechanical seal bili ko is 450, hindi ako nagkakamali, sa mismong Makoto shop. Pero pwede rin kayo bumili kay Vice, so tanong nyo na lang doon. Alam ko nagbebenta yon kasi mismong sa SYM siya. Yan yung ating oil seal na ipapalit. So lagyan lang natin ng konting grasa, as in galip stick lang para swabe lang ang pagkakasit. Ayan, no? So naisalpak natin. Madali nang isalpak yan. So after nyan yung mechanical seal, ganun din, lagyan lang din natin ng kaunting grasa yan para maging smooth yung pagpasok nya dun sa pinakang seat. Okay, so saktong sakto yan hanggang dun sa may seal. So yan lang ang medyo pupukin natin. Gumamit lang ako ng 26mm na socket. Yan talaga yung kasukat nya, yung pinakang labi nung pinaka mechanical seal. So tik-tik lang na konti para lumapat siya. At sobrang sakto niyan, 26mm na yan na socket. Hindi mayuyupi yung gilid, talagang ganun pa rin.
yung pagkakalapat. Yan, lapat na lapat, make sure na walang space dun sa mismo pinakang seat niya. Yan, so after nyan, balik natin. So kung paluwag kanina, ang pahapit naman niya is yung pasikip ng normal na tornilyo. So gamit lang din tayo ng socket dyan na 12mm, and yan, yung Y tool, pamiit natin doon sa pinakang magneto para hindi sumabay yung pagpihit natin. At yan, nakabit na natin yung pinakang impeller nya. Dadako na tayo dito sa pinakang cover. So nilagyan ko lang ng gasket maker yan. Hindi ko na tinanggal yung old na gasket kasi mahalaga yung spacing na yon na from impeller to cover, kasi wala naman tayong pamalit na ganung na gasket na ganun, kasi nagpo-provide yun ng space mga pangkin. So balik lang natin, tapos lagyan natin ng gasket maker. So ayan, konting pokpok lang para maglapat yun. So pagkalagay nyo ng gasket maker, wag nyo munang ikabit, stay nyo lang sa for 15 minutes para medyo magtigas lang siya. Yan, taka nyo i-install. So ayan, balik na natin yung pinakang fan, okay, ng ating radiator, tapos yung pinaka radiator. So dito kailangan nyo ng isang, sabi ko nga, ng isang bili kayo ng coolant para ma-bleed natin, kasi i-bleed nyo talaga. At napakahalaga yung coolant na gagamitin nyo, kung ano din yung coolant na nakalagay talaga doon, especially yung mga kulay-kulay. Yan. At yan, ang gamit ko na nga dyan is Yamaha, kasi nung pagkabili ko pa lang nito is nagpalit na ako ng Yamaha coolant. Talagang binilid ko na siya, tapos pinalitan ko na siya ng isang buong Yamaha. And pagka puno nyo nyan, i-stay nyo lang siya or papaandarin nyo lang siya ng 15 to 20 minutes para mag-bleed yung pinakang mga hangin sa loob. So salin lang tayo pag medyo kumonte, kasi ibig sabihin nun talagang circulate pa yung hangin or tinatanggal pa niya yung hangin sa ating cooling system. So sana naging malaking tulong to sa inyo sa pagdi-DIY. Kung may mga tanong kayo, comment nyo lang dyan. Bye bye.